Kumusta po, Sir Bibi? At sa lahat po ng nakikinig sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Edwin. Ibinahagi lang rin po sa akin ng tatay ko ang kwentong mapapakinggan niyo. Noon po kasing nasa probinsya pa siya, ay marami siyang naranasang mga kababalagan. Doon po kasi siya ipinanganak at lumaki. Ang mga magulang po niya ay mga katutubo o native din po ng lugar na iyon. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar, pero sakop din po ito ng Visayas region. Ang tatay ko po ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ayon po sa tatay ko, ay maayos ang kanilang pamumuhay noong mga panahon na iyon dahil sa marami silang mga tinatangkilik tulad ng mga alagang hayop at may katamtamang lawak ng lupain na minana ng kanyang ama sa mga magulang nito. Hindi naman daw sa pagmamayabang ay kilala sila sa kanilang baryo na takbuhan ng mga tao sa tuwing nangangailangan ang mga ito. Nasa elementarya daw po ang tatay ko nang una siyang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan pong nagpapagapa sila ng palay. Ang tatay ko po kasama ang isa niyang kapatid ay nasa maliit na kubong pahingahan na naroon malapit din sa palayan. Dahil sa mga bata pa ay madalas silang nagkukulitan na magkapatid. Sila kasi ang magkasunod. Ang 2 pa nilang kapatid ay malalaki na at naroon din na tumutulong sa paggapas. At dala nga ng pagiging bata ay nagkaasaran silang magkapatid na nauwi sa away. Kung kaya iniwan ang tatay ko ng kanyang kapatid at nagpunta ito doon sa mga nagtatrabaho. Nang mag-isa na lamang ang tatay ko sa kubo, ay may nakita siyang bata na lumapit at gustong makipaglaro sa kanya. Naisip niyang anak marahil ito ng isa sa mga gumagapas sa kanilang palayan. Minsan po kasi kahit taga-ibang baryo ay nakakarating sa karatig nilang baryo kapag nabalitaang may nagpapatrabaho sa kagustuhang kumita dahil na rin sa hirap ng buhay. At doon po kasi kapag nagpatrabaho ay libre na ang pagkain tulad ng agahan at tanghalian, na malaking bagay iyon para sa kanila. Masaya silang naglaro noong bata na sa tingin ng tatay ko ay halos kaedaran lang rin niya ito. Nagtatawanan sila habang naghahabulan. Nang makaramdam siya ng pagod, ay nagpasya siyang maupo na muna sa isang malaking puno at kanyang sinabihan ang kalaro na magpahinga na muna sila. Pero sa halip na tumigil ito, ay nagpatuloy umano sa pagtakbo. Kaya tumayo siya at sinundan ang kalaro. Doon niya napansin na iba na ang kanyang kapaligiran. Kaya napahinto siya at iginala paikot ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung saang lugar siya naroon. Hinanap niya ang kalaro ngunit hindi na niya ito makita. Tinawag niya ito ngunit hindi rin ito sumasagot. Sa halip ay may nakita siyang tao
na hindi karaniwan ang taas. At ito ay papalapit sa kanya. Nababalot ang buong katawan nito ng mga halaman at ugat ng punong kahoy. Matinding takot ang naramdaman ng tatay ko. Naluha na ito habang mabilis na tumatakbo at sinisikap na mahanap ang daan pabalik. At tuluyan na siyang naiyak. Panay na ang kanyang sigaw at paghingi ng tulong habang umiiyak. Lalo na nang makakita siya ng mga hayop na walang mga balahibo at papunta sa kanyang direksyon. Ang natatandaan niyang sumunod na nangyari ay nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nasa silid na siya ng kanilang magkakapatid. At nakita niyang nasa tabi ang kanilang ina na pinapaypayan siya. Naroon din ang kanyang mga kapatid at ama, ilang mga kaanak at kaibigan ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanila, ay 2 araw daw siyang nawala. At nang kanilang matagpuan, ay wala siyang malay. Nang magbalik ang kanyang alaala, ay ikinuwento niyang lahat sa kanila ang mga nangyari. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang lahat. Bagaman paminsan-minsan ay naaalala pa rin ng tatay ko ang kanyang naging karanasan. Madalas kapag hapon ay nagtitipon-tipon ang mga kaibigan ng lolo ko sa kanila at nag-iinom ng tuba. Nakakagawian na kasi iyon ng mga taga roon na pagkatapos ng maghapong paggawa ay mag-iinuman. Nakahiligan ng tatay ko ang makinig ng mga usapan at kwentuhan sa tuwing nag-uumpukan ang kanyang tatay at mga kaibigan na nag-iinuman. Aliw na aliw siya, lalo na pagtungkol sa mga kababalagan at karanasan ng mga ito pagdating sa mga aswang at engkanto ang pinag-uusapan. Naririnig din niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga anting-anting. Na doon nalaman ng tatay ko na ang 2 pala sa mga kaibigan ng lolo ko ay mayroong agimat. Na minsan pa nga ay pinalad siya na masaksiyan ang pagpapakita ng mga ito ng kanilang kakayahan. Medyo ikinagulat pa nga daw iyon ng tatay ko. Sabi niya, bigla kasing naglabas ng baril ang isa sa mga kaibigan ni lolo at kanyang iniabot ang baril sa isa nilang kaibigan at nagpabaril ito ng kanyang anting. Isa iyong medalyon. At sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng husay ng isang agimat nang itutok ng kaibigan ni lolo ang baril sa medalyon at hindi iyon pumutok. Ilang ulit pa daw nitong kinasa iyon at sinubukang paputukin. Panay daw ang kalabit nito sa gatilyo ng baril pero hindi talaga iyon pumutok. Nang ibaling naman daw iyon at itapat sa iba, nang kalabitin ay agad na pumutok. Nang mga sumunod na araw ay napansin di umano ni tatay na 3 na sa kanila ang mayroong taglay na anting at ipinamalas rin ito ang kakayahan noon. Isang araw, maaga pa, ay nakita na ni tatay si lolo
na naghahanda. Nang tanungin niya ito kung saan ang punta nila, ay sinabi nitong sila daw ay dadayo ng sabong sa kabilang baryo dahil sa piyesta doon at may patupada. Isinama daw nito ang kanilang panganay na kapatid na si Tio Pitong. Gusto niya sanang sumama noon, kaya lang sinabi ng kanyang itay na sa susunod na pagkakataon na lamang kapag siya ay malaki na. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga kaibigan ni Lolo na may mga dalaring manok at umalis na sila. Kaya tinanaw na lamang sila habang naglalakad papalayo. Nang biglang may tumama sa kanyang ulo, kaya napahawak siya dito at nakita niyang tumalbog ang maliit na bunga ng mangga. Napatingin pa siya sa itaas ng puno. Kinabahan siya dahil sa hindi naman humangin kung bakit tumama iyon sa kanyang ulo. Kaya nagmamadali na siyang pumasok ng kanilang bahay. Kinagabihan ay nagising si tatay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Dumating na pala sila Lolo at ang kapatid niya. Bumangon si tatay at nakita niyang masaya ang mga ito dahil sa nanalo ang halos lahat nilang manok na isinabong. Nakasilip siya sa kanilang silid. Nakita niya na may kinuha ito sa tagiliran. Nababalot iyon ng itim na tela at inilagay sa istante ng aparador. Doon daw niya naisip na mayroon na rin palang taglay na anting ang kanilang ama. Kalaunan, habang lumilipas ang panahon, ay nakikita ni tatay na mas umiigting ang pagnanasa ni Lolo tungkol sa mga anting. Kasabay noon ay nahumaling na rin ito ng tuluyan sa sabong. Kung dati-rati, madalas ay tuwing sa mayroong piyesta lamang ito nagsusugal. Noong mga panahon daw na iyon, ay ginawa na nitong bisyo na hindi na rin nila ito nakikitang nag-aasikaso sa kanilang bukid. Maging ang kanilang mga alagang hayop ay kanya na umanong napabayaan, na inaasa na sa kanilang magkakapatid ang lahat. Ayon kay tatay, kapansin-pansin din ang unti-unting pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Habang dumarami ang nakikita niyang inilalagay ng kanyang ama sa istante ng aparador, ay lumalala din di umano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay, na nararamdaman na nila ang hirap sa pagdadala nito. Maging ang kanilang ina daw ay naririnig na niya kung minsan na nagrereklamo na sa kanilang ama, ngunit parang di pa rin nito alintana. Kapag nagsimula na raw magsalita si Lola, ay inaalisan na lamang ito ni Lolo, na tila ayaw nitong marinig ang anumang sasabihin nito. Minsan nang umuwi si Lolo ng alanganing oras, ay narinig ni tatay na nagsisimula ng magsalita ng kung ano-ano si Lola. Nagalit ito dahil sa hating gabi na nga umuwi ay nakainom pa. Narinig niyang nagsalita ang tatay niya at nagbanta bago lumabas ng bahay at umalis. Nang sumilip siya ay wala na ang Lola sa sala. Nasa kwarto na nila ito. Hindi alam ni tatay kung bakit daw niya naisipang pumunta sa harap ng aparador at tingnan ang mga agimat na naroon na pag-aari ng kanyang ama. Noong una ay pinagmamasdan lamang niya ang mga ito, ngunit ilang sandali pa ay hindi na niya napigilang hawakan ang mga ito. At may isang naroon na nagkaroon siya
ng matinding interes. Nagustuhan niyang talaga iyon. May kung anong puwersa di umano ang nagtutulak sa kanya upang kunin iyon at isuot sa kanyang leeg. Matapos maisuot ay init na init daw ang kanyang pakiramdam, kung kaya lumapit siya sa bintana at binuksan iyon. Pagbukas ng kapis nilang bintana ay agad na umihip ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Napatingin siya sa ibaba ng kanilang bahay na noong mga pagkakataon na iyon ay maliwanag ang buwan. Kung kaya agad niyang natanaw ang mga malalaking puno ng mangga na nasa kanyang harapan. Ngunit kinilabutan siya nang ituon niyang mabuti ang kanyang pansin doon at makitang hindi lamang mga puno ang naroon. Nakita niya kasing muli ang malaking tao na nababalot ng mga halaman at ugat nang minsang maligaw siya sa kagubatan. Hindi lang iyon. Nang ibaling naman niya ang kanyang tingin sa hagdan ng kanilang bahay, ay nakita niyang may babae doon na nakatayo at nakasuot ito ng itim na damit. Kung kaya, mabilis niyang isinara na muli ang bintana. Pagtalikod niya ay halos mapasigaw siya. Buti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili nang makita ang isang tao na nakasuot ng tulad sa pari, ngunit wala itong ulo. Napatakbo siya sa loob ng kanilang kwarto at nang nasa loob na siya ay agad na niyang hinubad ang kwintas mula sa kanyang leeg. Nagising pa nga daw ang kanyang kuya dahil sa mga ingay na kanyang nilikha at tinanong siya nito kung bakit gising pa. Sinabi na lang niya na hindi siya dalawin ng antok. Nang muli itong makatulog ay saka siya lumabas ng kanilang silid at ibinalik ang medalyon sa dati nitong kinalalagyan dahil sa alam niyang mapapagalitan siya ng kanilang ama kapag nalaman niya iyon at baka nga mapalo pa. Nung mga panahong nasa sekundarya na si tatay, sabi niya ay tuluyan na silang naghirap. Naisanla na ang kanilang mga lupain at wala na rin sila gaanong mga alagang hayop. Na nagkasakit pa ang sinundan niya, na kalaunan ay namatay ito dahil sa hindi nila maipagamot. Pero noong huli ay nalaman niyang aswang daw pala ang may gawa nito. Ayon na rin sa mga usap-usapan na kanyang naririnig. At doon pa lamang daw na ipagtagpi-tagpi ni tatay ang mga naramdaman niyang kakaiba bago pumanaw ang kanyang kapatid. Madalas daw kasi ay namamalayan nilang lumalabas ng bahay ang kanilang ama ng alanganing oras, na minsan naman daw ay nagsisimula pa iyon sa isang komosyon na akala nila ay may kaaway ito na sumisigaw at naghahamon, at babalik ito sa kanilang bahay na pawisan, na kung minsan naman ay duguan. Na mag-asawa ang panganay nilang kapatid ay 4 na lang sila na natira sa bahay. Napipilitan na silang dalawang magkapatid noon na maghanap buhay sa tuwing mayroong nagpapatrabaho na malapit sa kanila, dahil nga sa naghihikaos na sila. Kaya nga natigil na rin siya sa pag-aaral noon para maituon na lang ang lahat niyang oras sa paghahanap buhay nang upang masuportahan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. May pagkakataon pa nga daw noon na natutulala si tatay at bigla na lamang naluluha.
dahil sa sinapit ang kanilang buhay. Sa kanilang pakikitrabaho sa iba ay doon niya nakilala ang isang matanda na taga-kabilang bayan. At ito ay si Mandoy Tinong. Pero ayon mismo sa matanda ay dayo lang rin siya doon. Kapag sila ay nagpapahinga, maraming ibinabahaging kwento sa kanya ang matanda. Ikinuwento din niya ang tungkol sa anting ng kanyang ama. Sinabi ng matanda na mayroon din siyang taglay nito, kaya nga siya ay nagpalaboy-laboy na lang. Dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mag-anak sa kamalasan nito nang piliin niyang taglayin ang agimat. Doon pa lamang naging malinaw ang lahat kay tatay. Nalaman niyang malas pala ang pagkakaroon ng anting sa pamumuhay. Kung kaya naisip niyang iyon ang pinakaugat ng kanilang paghihirap. Makalipas pa ang ilang panahon, nabalitaan nila tatay na pumanaw na ang isang kaibigan ni Lolo na mayroong anting na nagpabaril ng kanyang medalyon sa kanilang bahay nang minsang nagiinuman ang mga ito doon. Ilang linggo makalipas iyon ay napansin nila ang mabilis na pagbagsak naman ng pangangatawan ng kanilang ama. Dinapuan na rin ito ng matinding karamdaman at naratay sa banig. Sinabi nito sa kanila na hindi na siya magtatagal, kung kaya kaharap ang kanilang ina ay sinabi nitong kanyang ipamamana ang mga anting. Tinanggihan iyon ni tatay sapagkat dahil sa mga agimat na iyon ay parang kisap mata na naglaho ang marangya nilang pamumuhay. Kung kaya ang kapatid nito ang siyang sumalong lahat. Ang panganay naman nilang kapatid ay hindi noon nakauwi hanggang sa mailibing ang kanilang ama. Hanggang dito na lang po muna, Sir Pipi, at sana po ay nagustuhan nyo. Kung inyo pong mapapansin ito, ay sisikapin ko pong makapagpadala pa ng mga kwentong nalalaman ko kapag may pagkakataon. Dahil sa napakarami pa pong mga kaganapan ang hindi ko naisama dito kasi hahaba po ng hahaba. Salamat pong muli at mabuhay po kayo maging ang inyo pong programa. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli po, sana ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Angelo Deita, Vana Tonhok, Jennifer Eriman, Joy Ann Hinova, Sheila Lablab Yamado, Maria Fe Vierte, Joel Perez, Dimples Yumi, Jasmine Santos, Presbyteros Rose, Teresa Regana, Lloyd Rapas, Marjun L. Catamora, Aiki Gamer, Arvin Agaton, Redsel Mo, Bashmeya Wolfgen, Erlina Kokjin Magnuson, Jan Sulat, Kent Barrel, Melacar De Vera, Rowena D.S. Velasco, Franji Ogacho, Shine Badilla, Jan Reniel Sakate, Vanessa Apilat Galia, Ann Gandara, Janet Berol, Leslie Gabino, Reynante Handig, Celso Gascon, Romar Dena, Bobby Ongsueco, Justin Rubio, Choco Cindy, Hubert Nocon, Krish De La Cruz, Aisha Bisario, Glenda Palmon, Jiang Su Yer, Jason Pagayon,
Don Diaz, Ricky Boy Siliesa, Dino Castor, Harold Jazz Binatay at sa kanyang anak na si Pinkish Hanaper Binatay, Mitch Josiling Batalya, Sylvester Sebastian, Prince Clovis, Lem Peroge, Arturo Bakang, Ralph Real, Kevin Camisora, Teresita Cerone, GC Music Recto, Devina Decuaten, Richard Bunaw, Delia Villanueva, Kitty Gamis Gaming, Rebecca Iliana. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.